Sa pamay ng pugad ng iba't ibang tirahan, gawa sa bato, yero, at madalas sa kawayan, iisa lang ang lugar na ginagalawan, na parang tanawan. Sabi, tanawan aswan, walang maiiwan, lahat nagdadamayan. Ngunit sa panahon ng may sumisilaw, panahon ng itim na usok at apoy na naglalagablab sa laban na lumiliyab, nariyan ba ang pagtulog ng pusong sumisiklab? Sa maliit na apoy na lumalaki na, sino ang aapula? Kung meron na nga lang ba sa sarili mo'y napakarong ka na ba? Sila lang ba? O kaya ko rin ba? Diyan, isipin nyo, sa loob ng 2 minuto, ang sunog ay kayang kumitil ng buhay ng tao. Sa loob ng 5 minuto, ang bahay na unti-unti mong binuo ay magiging abo. Napatanong ba kayo sa sarili nyo? Bakit humantong sa ganito? Nasaan ka? Nasaan sila? Nasaan kayo? Bakit hindi malang magagis sa tubig kahit isang tabo at tumawag ng tulong para sa buhay ng kapwa mo? Isang mag-asawa sa loob ng tahanan, sa gilagid ng sunog at sa loob ng tahanan ay naiwan mahigpit na magkayakap dahil may harang at nagliliyab ng lagusang isang bata patay matapos maiiwan sa loob ng tahanan sunog at hindi makilala ang katawan. Di ba't kayo sakit pakinggan? Apoy ka ba? I love you. Sa isang bahay na nag-aapoy, pagkakaisa ang isaboy upang maiwasan ang pananaghoy at iyakang tuloy-tuloy dahil minasa ka baong at may naglalagay ng abuloy. Saludo ako sa mga bomberong dala ay kaligtasan. Tunay kayong may tuturing na bayani ng bayan. Ngunit nasasaludo ako sa isang pamayanan na nagdadamayan upang ang lagablak ng abot. Naiyak na ako, ma'am. Nagsimula ang kwento nang ipinakilala ka ni Bathala. Sa taglay mong rikit, ikaw sa akin ay biyaya. Dampi ng iyong palad, init ay kumakawala. Liwanag mong dala, tunay nakahanga-hanga. Sa marahang pagpikit, dahan-dahan ang iyong pagkawala. Sariwa pa sa aking alaala ang mga imaheng nililikha. Sa liwanag ng lamparang sa aking mukha'y tumatama. Galak sa puso'y tunay na di may kakaila. Kagiliw-giliw na may tuturing, munting batang nanahansanin. Kasama ka pa sa paglalaro ng mga anino sa dilim hanggang sa ang maliit na silab ay unti-unting nagiging isang liyab. Damang-dama ang init sa aking palad na para bang napupunit ang sayang ating hinahangad. Sa pagkagat ng takip siling at banayad na hangin, binalot ng nakakakilabot na dilim, bangungot na sino man ay hindi na hiyaw ng isang alay. Habang di magkamayang umaasang mga haligay di bumitaw, usok na itim ang aking natatanaw at nang nilapitan, nakakatakot na halimaw ang lumitaw ng aking mapagtanto. Dahilan pala'y ikaw. Ikaw? Oo, ikaw ang maaaring dahilan. Tila ba napabayaan ka sa kandila, naiwan ka nag-aalab sa kalan sa may kusina, o di naman kaya dahil sa saksakan na nakaligtaan kaya nasira? Ano nga ba ang magagawa sa naiwan nitong pinsala? Ngunit ang aral mong dala ang magsisilbing paalala. Walang mali sa'yo sinta at dapat nilang mapagtanto na ang pagkukulang ay nasa kanila. Lumipas ang mga panahon, kami natuto na sa bakas ng kahapon. Ang dala mong leksyon ay nagbigay ng pag-asa at layon. May mga ahensyang tumutugon at nangunguna sa pagsulong. Mga mamamayang kapit-bisig at nagtutulong-tulong. Kaya naman sinta, aking muling ipapaalala. Ang tunay mong dala ay hiwaga. At tama si Bathala, ikaw isang
biyaya. Dahilan na nagkakaisang bayang malaya. Pakaiingatan ka. Papasok na naman! Ako ngayon naghahanda na pag-aaralan. Nagsusukulay ng aking buhok sa may suot ng sandalyas. Kabado pero espesyal ang araw na ito. Darating daw ang mga iniidolo. Sa aking paglalakad, utak ko'y puno ng palaisipan. Ano kayang mangyayari mamaya? Ako kaya ang mapipiling magpaabula ng sunog sa may gitna? Hay, alamin na lang natin maya-maya. Pagramay, uumpisa na. At sa aking dasalay, sinabi ko na, Lord, ang mga aral po na may bulsat, magamit namin sa naririyan pa. Kami po ay inyong ilayo sa anumang trahedya at gawin kaming alhertong mga bata. Ilang sandali pa'y unti-unti nang nagpakilala ang mga dalubhasa. Kanilang inisa-isa ang mga bagay na magsasalba kapag may trahedya. Kanilang ipinakita ang dapat sa matlakay at kayang-kaya ng bawat isang iligtas ang sarili nila't iba. Sa aking pag-uwi, ikinipangamba ko ang aking nakita. Papalapit pa lamang ako'y bumungad ng takot sa mga mata. Ha? Umusok? Umapoy! Nagliliyab! Ang init na nadaramay, hindi ko na kinakaya. Wala nang halos makita. Ang usok ay nanunod na, kaya hindi ako nag-alintana. Nakunin ang pulang bagay na nakasabit sa may bintana. Ang mga aral noong araw na iyon ay nagbunga sa magandang layon. Kung papaanong ang isang pin na iikutin mo lamang at hihigitin, isang bagay na itututok mo lamang sa nag-aalap na paligid, ang magliligtas sa nakararami. Sa trahedyang hindi ginustong mangyari. Kaya napakahalaga ng kanilang salita, napakahalaga ng impormasyong sinabi nila sa madla. Ang gasol, huwag iiwang nakabukas. Ang phosphorant lighter ay dapat nasa mataas. Ang mga kasangkapan at mga kagamitan na nangangailangan ng elektrisidad ay dapat punutin at huwag hahayaang nakalantad. Atin laging tatandaan na ang pagiging maingat ang siyang mag-aangat. Sa atin ang tanging hangad ay kaligtasang panlahat. Sa tulong ng pagkakais at pagdadamayan, sa kabila ng sakunang hindi minsan naiiwasan, tayo'y makakabangon gamit ang pagtutulungan at makakatamasa ng saya't kaginhawaan. Sa pamayanang nagdadamayan, nagkakais at nagkakaunawaan, anumang trahedya'y malalampasan, mababaha o sunog man. Sa tulong ng lahat, iyan ay masusolusyonan. Kaagapay ang mga bumbero na aking laging iniidolo. Saludo po kami sa inyo. Mitsa ng pag-asa. Kaya, pero pag patuloy mo hinayaan, patuloy ka rin masasaktan. Pero teka, hindi tungkol sa pag-ibig ang tinutukoy ko, dahil ito ay hango sa isang kwento. Kwentong nakaka-inspire. At ito ang kwento ko. Taong 2015, bago iniwang mag-isa ng kanyang ina sa kanilang munting tahanan, isang bata'y pinalaan. Anak, hindi lahat ng bagay ay maaaring paglaruan. Sa edad na 10 taong gulang, masasabing isa siyang batang porsigido. Porsigido na tuklasin ang kanyang mundo. Mundo na kanyang ginagalawan. Isang batang matalino. Kaya, noong posporo at kandila na ang kanyang nasipat, wala siyang magawang iba kundi sabihin ng mga salita na, Uy! Jackpot! Agad-agad siyang kumuha ng papel. Ito'y sinindihan. At sa paglaki ng apoy, napuno siya ng kaligayahan. Kaligayahan, ngunit sa pananabik, agad na nainitan. Pinagpawisan at nasabing, Diyan ka na muna ha? Mamaya ulit kita paglalaruan. Ngunit lingid sa kanya, ang pakikipaglaro sa apoy ay hindi galawan. Sunog! 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 Sigaw niya, noong balikan ng apoy, na patuloy ang pagliyab nung ito'y kanyang hinayaan. Dapat pala, hindi ko nito iniwan. Ngayon, ako pa yung masasaktan, pero kanyang sigaw ay parang papalubog na araw. Lamang nagpahina ng pahina, hanggat sa hindi mo na to matanaw. Taon-taon, libo-libo ang naapektuhan.
Taon-taon, libo-libo ang nawawalan ng pangkabuhayan at tirahan at taon-taon, libo-libong buhay ang hindi nabibigyan ng kinabukasan dahil lamang sa isang pagkakamali sa kapabayaan na nagsasalihi ng pagliyab ng apoy kung kaya't maraming nasusunugan. Kaya ingatan. Ingatan natin ang ating mga saksakan hanggang sa ating mga kalan ilagay sa tamang lalagyan. Mga bagay na mapanganib at maselan, ingatan natin ang ating mga fire extinguishers, pahalagahan natin ang ating mga fire exits. At bago itapon ang mga bagay na sinindihan, paniguraduhin ito ay nasa tamang lagayan. Sunog! May sunog! Sunog ang sunog! Mahaling ang mga naman ng sirena. Hindi alam kung saan ito patungo. Mga bayani nagmamadali umatakasan. Kagamitan, nari-arian at pamilya masagip. Mga bayani, tanging tubig ang sandata. Sirena, nasa tuwing aking naririnig ka ba sa puso'y walang pintis? Tanging hiling sa may kapal na wala'y masamang mangyari. Umulan sana ng malakas at ito ay mapawi. Kapatid, kamusta ka? Halika, hawakan ang aking mga kamay at tutulungan kita. Tumayo ka. Tayo na. Hindi mo na kailangan bumalik sapagkat buhay ay mas mahalaga kaysa gamit. Nanampalataya ka na tayo'y makakaligtas. Masisilayan ang pamilya sapagkat mga bayani ay naririyan na. Darating sila. Huwag kang matakot. Sa kanila iligtas ka. Kuhanin ang timba, lagyan ng tubig at kumuha ng lupa. Ito isang paraan para sunog ay hindi na lumala. Alam ko na ang iba sa atin ay nabalot ng masalimuot na apoy na tila ang hirap ng magpatuloy. Napapatanong sa sarili, bakit ito sa amin nangyayari? Tayo'y magtulungan upang ating tirahan ay atin pa rin masilayan. Mga mahal sa buhay ay makasama ng matagal at ang bagong bukas ay atin pang masinagan. Lahat tayo'y magtulungan sapagkat ang mga kagamitan ay atin pang masilayan. Mga seminars sa barangay ay iyong daluhan upang malaman ng tamang paraan upang iyong buhay ay di mawakasan. Kung tayo'y magkakaisa sa kabila ng inaharap nating trahedya, ito'y ating madaling malalagpasan. Isa-isip na sunog ay dapat nating iwasan. Lahat tayo ay mag-iakap-yakap at ang hangin na nais nating malanghap ay mapalitan ng hangin kay sarap malasap. Doblehin natin ang pag-iingat at kaalaman sa mapaminsalang apoy na kumukuha ng buhay. Wika nga ng iba, maingin ng manakawan, huwag lang masunugan. Orihinal na talumpati, dadamayan para sa kaligtasan ni John Von Romera. Maraming salamat. Alam na hurado, isang binibining makata ang nasa entablado upang mag-alay ng isang malayang tula para sa inyo. Dahil ako ay sumasaludo sa mga minamahal nating bumbero. Ako ay may malayang tula na nasa temang sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay naiiwasan. At akin itong pinamagatang siklab ng bayanihan. Kaba, pangamba, takot aking nararamdaman, pilit na nilalabanan ang elementong nakadadarang, na sa bawat pagputok nito sa tahanan, ay siya ring pagliyab ng puso sa nasunog na kinabukasan. Bakit? Bakit nga ba ang apoy sa tahanan ay hindi maiwasan? Dahil kung atin namang titingnan, kung ang lahat ng mamamayan ay may sapat na kalaman, hindi ba't waring panganib ay mawawakasan? Nariyan ang mga buhay na bayani, mga bumberong matatabang, palaging handang iligtas ang mamamayan. Ngunit nararapat din nating gampanan ang mga tungkulin ng isang responsableng mamamayan. Huwag magbingi-bingihan sa mga paalala ng pamahalaan. Buksan mo ang iyong mga mata, pagmasdan ang katotohanan. Huwag mong isiping isang hamak na mamamayan ka lang
gagabayan ka, tutulungan, at hindi pababayaan. Patayin mo ang halang, kandilang may sinding parating iniiwan, kay daming pwedeng dahilan kaya makinig ka sa bumberong nagpapaalala, dahil buhay mo naman ang inaalala. Dito mahihinuha ang kahalagahan ng tila ilog at walang katapusang paalala. Sana, sa pagbigkas ko ng aking mga mahuling salita, matuto tayong makisama sa iisang gawa. Ako, ikaw, sila.